Mapagpalang araw po sa lahat. Ito po yung almusal time. Okay? Pagkagising, siyempre, pasalamatan mo naman ang Panginoon Diyos. Kasi sabi ni Pablo, unang Thessalonica chapter 5, 16, 17, 18, tayo magpasalamat muna sa Diyos. Sapagkat ito ang kanyang kalooban. Kalooban pala ng Diyos, magpasalamat ka. Pagkatapos hindi ka magpapasalamat, ano ka? Maalala niyo ba yung Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka, sundin ang kalooban mo. Tinuro ng Panginoong Yesus, sundin ang kalooban ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Pasalamat ka sa Kanya. Ngayon, hindi ka magpapasalamat. Ano ka? Ano ka? Di sa demonyo ka. Naalala ko yung Muslim nung araw, sabi niya, saan ka ba mababasa pag hindi ka magpasalamat, sa demonyo ka? Sabi ng Muslim, habang nangangaral ako, sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba sa Biblia? Muslim ako hindi ba? Ba't ano pa pag-uusapan natin? Hindi ka naman naniniwala sa Biblia, Quran ang pinaniniwala mo ka ako. Kahit ano sabihin ko siguro sa'yo, hindi ka rin maniwala. Hindi tumigil siya. Siguro hindi marunong magpasalamat yun. Kaya sinabi pag hindi ka magpapasalamat, sa demonyo ka. Okay. Lagi tayo magpasalamat. Salamat, Panginoon Diyos, sa almusal na bigay mo sa amin. Sa umagang ito. Okay? Ito. Palabok. Ano pa? Kape. Mahirap naman walang kape, baka hindi mo may tulak. Bumara dito. Tapos, ano pa? Ito, may tinapay pala pan. Wala na yung sa akin. Basta. Magigipan na lang tayo. Ganun pa man, makinig muna tayo ng isang awitin. Okay? Nanonood po ako ng Prayer Power sa YouTube. Handog ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts. Habang kumakain ako, makakapakinig tayo ng awitin ng patungkol sa Diyos at message para sa Diyos. Mensahe. Okay, awit muna po, ano? Habang kumakain. Maganda yan. If you ever talk to God above. Inawit ni Mel Bautista. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Mel naman po yan. Have you ever talked to God about? Tell Him that you need a friend to love. Pray in Jesus' name you live. That God answers prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your heart. On our lofty mountain peak, He's there
find the answer in His Word. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness you'll see Him through. God answers prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your heart. On a lofty mountain peak, He's there. On a meadow by the stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your heart. On a lofty mountain peak, He's there. On a meadow by the stream, He's there. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. Anywhere on earth you go, He's been there from the start. So, can you talk to God? Kapag pinasasalamatan niyo po ang Diyos, para mo siyang kausap. Parang yung kapitbahay mo may dalang pagkain, binigyan ka. Anong sasabihin mo? Ay, maraming salamat po sa pagkain na bigay mo. Di mo man alam kung masarap ba yan o hindi masarap. Antimano pinasalamatan mo. Kung minsan, bobulahin mo pa eh. Masarap yan. Amoy pala. Ang Diyos, pinasalamatan mo ba? Yang hangin araw-araw, walang bayad. Bigay ng Diyos yan. Kung anong meron ka, lahat yan, bigay ng Diyos. Yang galing mo, yung sipag mo, yung talino mo, lahat yan, regalo ng Diyos sa iyo yan. Pinasasalamatan mo ba sa ganyan? O, mayabang ka. Yung iba, yung mayabang eh. Halimbawa, nag-abroad. Siyempre, hangahan ka ng kapitbahay. Pero magyayabang. Aba, siyempre naman, naghanap buhay ako. Nagsikap ako. Yung gabi, ginagawa kong harap. Nabanggit ba ang Diyos doon? Wala. Sinong bida? Ikaw. Mayabang ka. Dapat ang sagot. Sa biyaya ng Diyos, kaya kung nakamit itong ganito, bigay niya yan. Yun. Always. Give thanks unto God. Sige. Tumatawal yung aso ko. Wala po. Sige, makakapanig tayo ng mensahe. Tungkol pa sa Ebanghelyo ng Panginoon. Okay? Nanonood ako ng Prayer Power. Andog ng Pentecostal Missionary Church Hello of Christ. and welcome to Prayer Power. We're so glad you've joined us today, whether you're watching from home,
at work or on the go, Presbyter Ruben we believe Ventura. that this time together will be a source of encouragement and strength for you. Life can be incredibly challenging. Ano po, ang buhay ay maaaring maging napakahirap at kuminsan ay parang pasan-pasan po natin ang bigat ng mundo sa ating mga balikat. But here's the good news. You don't have to carry those burdens alone. Hindi mo kailangang dalhin ang mga pasanin ng mag-isa. We're here to talk about the power of prayer. Ang panalangin ay isang regalo kaloob na mula sa Diyos na nagpapahintulot sa atin na makaugnay siya upang makasumpong ng kapayapaan at makatanggap ng tulong na kailangan po ng bawat isa sa atin sa anumang sitwasyon na kinaroroonan natin. Prayer is not just for the religious, it's for everyone who is seeking hope, comfort, and answers. So if you're feeling hopeless, overwhelmed, or just in need of a little extra strength today, I invite you to stay with us. So let's dive in together and discover how prayer can truly transform our lives. And thank you for being here, and may this time bring you closer to the peace and power that God has for you. And our meditation will be found in James chapter 5 verse 13. At nais ko pong basahin sa Living Bible Translation. It says here, "Are any of you suffering hardships? You should pray. Are any of you happy? You should sing praises. To God be the glory." Our topic, I would like to entitle our topic, "The Power of Prayer in Times of Hardship." Life can often feel overwhelming, lalo na kapag nahaharap po tayo sa kahirapan. Ito ang sandaling nakararamdam tayo ng kawalan ng pag-asa. At sa bawat araw ay pabigat ng pabigat ang ating nararamdaman. At wari, ang pakiramdam natin ay tinakasan na tayo ng pag-asa. At sa ganitong sitwasyon ng buhay, sa pamamagitan ng panalangin, mga kaibigan, we will discover the transformative power of prayer. And today, we'll explore how prayer can bring strength, peace, and even deliverance during the most challenging times of our lives. At nais ko pong basahin sa inyo ang talata. Jesus Himself invites us to pray. Ito po ang personal invitation ng ating Panginoong Hesus. Dito po sa Matthew, in chapter 11, in verse 28, it says here, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." To God be the glory. So, Jesus extend a personal invitation to everyone. Lalo na po sa mga taong wari na nadudulog na sa bigat ng mga pasanin po natin sa buhay. He promises rest, not by removing the burden immediately, but by sharing it with us. At tutulungan niya tayong pasanin ang ating kabigatan. That's how Jesus cares for us. Amen. To God be the glory. So, this verse highlights the importance of turning to Jesus in prayer. Na kinikilala natin na hindi natin kayang dalhin ang ating mga pasanin, ang ating mga kabigatan ng mag-isa. This is an open invitation to experience peace that comes from laying your struggles at the feet of Jesus. To God be the glory. Parang sinasabi ni Jesus sa kanyang paanyaya na huwag mong dalhin ang iyong mga pasanin ng mag-isa. Hindi mo kakayanin, mahihirapan ka. At alam po ng Panginoon yun. Kaya nga inaanyayahan niya tayo at maaaring ganito po ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Sapagkat alam niya na kung tayo lamang, hindi po natin kakayanin. So, sa panalangin, ang paraan para ibigay sa Diyos ang lahat ng iyong kabigatan. Prayer is the way to hand them over to God. Kaya po sabi, ang ganda ng sabi ni King David sa Psalms chapter 34 in verse 18, sabi niya, that God is near to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. To God be the glory. The Lord sees every tear. He hears every cry and understands every pain. And the beautiful truth is that
He invites us to come to Him in prayer. Prayer is more than just words. It's a powerful connection with the Creator of the universe who loves you deeply and is ready to step into your situation. To God be the glory. And maybe you've never prayed before o marahil ay hindi ka sigurado kung ano kaya, dinirinig kaya ako ng Diyos sa aking mga panalangin. Kaibigan, gusto kong tiyakin sa iyo na siya po ay sumasagot sa panalangin. Yes, ang Diyos ay laging nakikinig. At siya ay nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong Amen. buhay. Prayer is not reserved for the religious or the perfect. It's for everyone who needs help, comfort, peace, or direction. Ito po ay para sa iyo. Kung nasaan ka man ngayon, anuman ang sitwasyon na kinakaharap mo, mga kaibigan, lahat po tayo dumadaan sa mga panahon ng buhay kung saan ang mga hamon ay tila napakalaki upang harapin at kung saan ang bigat ng ating mga alalahanin ay parang dinudurog ang ating espiritu. Maybe you've lost hope or you're facing a situation that feels impossible to overcome. If that sounds like you, I want to encourage you today, you are not alone. And there is hope. Hindi ka nag-iisa. Naririyan ang Panginoon. Siya ang ating pag-asa. Para sa inyo na hindi pa nakakaranas ng kapangyarihan ng panalangin sa aming mga kaibigan, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagpapaabot ng isang espesyal na imbitasyon. To God be the glory. Ang Diyos ay naghihintay na marinig mula sa iyo ang ating pagtugon sa kanyang panawagan. Nais niyang tulungan ka sa anumang kinakaharap mo at ang kailangan lang ay isang simple, tapat na panalangin. And God is ready to move in our lives in a powerful way. To God be the glory. Hallelujah. So, how prayer can bring strength, peace, even deliverance during the most challenging times of our lives. Number 2, in Philippians chapter 4, verses 6 to 7, the peace of God through prayer. Makikita po natin ang napakagandang pahayag. It says here in Philippians 4, verses 6 to 7, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. To God be the glory. So here, Paul encouraged believers to replace anxiety with prayer. When we bring our concerns to God, He responds with His peace, a peace that transcends human understanding, isang kapayapaan na higit sa pangunawa ng tao. Because this peace isn't dependent on circumstances. It's a divine assurance that God is in control. To God be the glory. Kaya po, sa mga kaibigan namin, maaaring hindi mo pa nararanasang lumapit sa Diyos sa panalangin. At maaaring humahanap ka pa ng timing. Pero ito po ang right timing. Simulan mo ngayon. In your most anxious moments, pray and trust that God will fill your heart with His peace. Amen. Humakbang ka na lumapit sa Panginoon. Remember, anxiety will only increase if you focus on your problems. That's why you need to shift your focus to God through prayer, and His peace will guard your heart. To God be the glory. Kaya sa mga panahong tulad nito, kapag ang kapaligiran ng ating mundo na ginagalawan ay nakararamdam ng kawalan ng katiyakan at ang ating mga personal na pakikipagbaka ay tila napakabigat, prayer becomes our lifeline. It's the way we reach out to God and invite Him into our circumstances. You might be facing financial difficulties, dealing with broken relationships, struggling with illness, or just feeling lost and unsure of what to do next. Brothers and sisters, friends, no matter what it is, prayer can bring peace where there's anxiety. Wow!
hope where there is despair, and light where there's darkness. Sabihin mo sa Diyos kung ano ang kailangan mo at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang mabubuting ginawa sa ating buhay. Kung magkagayon, ay mararanasan mo ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa anumang naiintindihan natin. Peace is not something the world can offer. It's a deep, abiding peace that comes from knowing that God is in control, even when everything around us feels out of control. Amen. If you're struggling today, don't give up. Keep praying. God hears you, and His timing is perfect. Ang kawalan ng pag-asa ay maaaring mangyari kapag huminto tayo sa panalangin. So, stay connected to God through persistent prayer, even when it's hard. So, last but not the least, how prayer can bring strength, peace, and even deliverance during the most challenging times of our lives. According to Jeremiah chapter 29, verses 12 to 13, God hears and answers. It says here, "Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart." To God be the glory. God promises to listen when we pray sincerely with all our heart. He's not distant or indifferent, but is actively involved in the lives of those who seek Him. To God be the glory. God is attentive to your prayers, especially in times of desperation. He longs to reveal Himself to those who earnestly seek Him. So, at this very moment, if you feel unheard, ito ay daya po ng kaaway na ilalagay sa isip natin. But the truth is, God is always listening. Ang Diyos ay laging nakikinig. Ang kailangan lang, hanapin natin siya. At ang maganda po sa Diyos, ang Diyos po hindi mahirap hanapin. Sapagkat siya ay masusumpungan ng mga tapat na humahanap sa Kanya. You will find Him because He's just a prayer away. To God be the glory. So don't let doubt stop you from praying. God is near, and He desires to answer those who seek Him earnestly. Kaya sa mga oras na ito, so in hard times, prayer is not just a ritual, it's a lifeline. Through prayer, we find peace, strength, and assurance that God is with us, even in the darkest valleys. If you haven't made prayer a part of your life, start today. Kung hindi ka sigurado kung saan magsisimula, kausapin mo lang ang Diyos tulad ng ginagawa mo sa isang kaibigan. Nakikinig po siya at handa siyang tulungan ka sa oras ng iyong pangangailangan. Amen. Let's pray. Hallelujah. To God be the glory. Dear God, we thank you that you are always near, ready to listen to us when we call. We come to you now, bringing our burdens, our fears, and our struggles. For those who feel hopeless, I ask that you would fill them with your peace and assurance. Help us to trust in your timing and never give up on our prayer. Para sa mga hindi po nakakakilala sa iyo, sa aming Panginoong Hesus, dalangin ko po na maranasan nila ang iyong pagmamahal at gawin ang hakbang na anyayahan ka sa kanilang mga puso. Amang Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng mga kaibigan namin na kasama namin ngayon sa panalangin. Amen. Tulungan mo silang sumampalataya sa iyong kapangyarihan. Amen. Salamat sa kapangyarihan ng panalangin na nag-uugnay sa amin sa iyo. Amen. Man Diyos, salamat po na itong pinagmumulan ng aming lakas, ng aming kapayapaan, pinagmumulan ng aming patnubay na nagmumula sa iyo. Amen. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless us all. So, Presbyter Ben Ventura, ang inyo pong narinig sa kanyang mensahe.
Ang mensahe niya, isa lang. May problema ka? Sabi ni Jesus, come to me. Lapit tayo sa Kanya. Mateo 11:27-28. Sinisigurado niya ang problema mo. Siya na magdadala. Siya na magdadala ang ating Panginoong Yesus. Alam niyo ba yung kwento ng footprint in the sun? Nung napagod na yung lalaki, binuhat ni Yesus. Pagod na kakalakad. Kaya binuhat siya ng Panginoong Yesus. Dati, 4 na bakas ang nakikita sa buhangin, kaya footprint in the sun. Then later on, naging 2 na lang. Bakas na ni Jesus yun. Kasi yung napagod, dala-dala na niya, kalong-kalong niya. Ganon din ang problema. Kakalungin niya. Alang-alang sa'yo, kaibigan. God is good all the time in Christ alone. Okay? Makakapaginig pa tayo ng isang magandang awitin. Salamat, Panginoon. Siyempre, pasalamat tayo Lagi tayo magpasalamat, kaibigan. Buhay natin galing sa Diyos. Amen! Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Amen! Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay nilingin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Amen! Dapat lang tayo magpasalamat sa Diyos. Amen! Amen! Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak
talagang mapapasalamatan mo ang Panginoong Diyos. Bakit? Alam niya lahat ang bagay eh. Hindi lang yun. Siya nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan natin. Sabi sa message kanina, don't worry. Efeso 4:7. Don't worry. Lahat ng kailangan mo ibibigay ng Diyos. Sabi niya. Amen ba, kaibigan? Sige, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Nawadad na kayo ng ating video ito na nasa mabuting kalagayan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Minsan pa. God is good all the time. Kaibigan, like. Share na share. Kayong mga nasisharean, mag-share po kayo sa iba. Malay nyo, yung nasharean nyo, kailangan pala nila ito. Nagiging kamay pa kayo ng Diyos. Di po ba? Nandito na lamang po, God bless us all. Bye-bye.